Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. I pray na naging maganda po ang ating mga gising at naway pagpalain po ang bawat isa ngayong umaga. Welcome to our morning devotion with a blind pastor. So let's pray first. Our Heavenly Father, thank you for this morning again, Lord, that you give us again the time na makapag-devotion at makapagbahagi ng inyong salita, Panginoon. Lord God, accomplish your purpose, Lord God, this day. Thank you very much for your love, for your blessing. In Jesus' name I pray. Amen. Now, ang teaching po natin ngayon is patungkol on how to love God. So this passage comes from the book of John, chapter 21, verses 15 to 17. Ang sabi po doon, according to Bible Gateway Version, Tagalog, pagkatapos silang kumain, tinanong ni Jesus si Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako kaysa sa mga ito?" At sumagot si Pedro, "Panginoon, alam mong mahal ko kayo." At sumagot si Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." At pangalawang tanong, itinanong ni Jesus kay Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako kaysa sa mga ito?" At sumagot si Pedro, "Panginoon, alam niyong mahal ko kayo." Kaya naman sumagot si Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." At pangatlong pagkakataon, tinanong muli ni Jesus si Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig o mahal mo ba ako?" Sabi ni Jesus. Ang sabi ni Pedro, nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ni Jesus ng mahal mo ba ako? Kaya naman ang sinabi niya, "Panginoon, alam niyo ang lahat ng bagay. Alam niyo minamahal ko kayo." Kaya ang sabi ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Now, dito sa napakaikling usapan na ito, marami tayong makikita kung lalaliman natin yung ating pagkabasa at pagkaintindi. Unang-una, ginamit ko ang Tagalog version na ito kasi para mas maintindihan natin yung pinag-uusapan. Kasi sabi sa Bible, sa English version, ang sabi niya sa verse 15 to 16 to 17, 3 beses siyang tinanong ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, "Simon, son of John, do you love me more than this?" Then second, "Simon, son of John, do you love me more than this?" And for the third time, "Simon, son of John, do you love me more than this?" So walang pagkakaiba. Kasi unang-una, magkaiba po ang maraming ibig sabihin ang love. Sa English kasi isa lang, love. Pero sa ibang lingwahe, katulad sa ating mga Pilipino, dalawang ibig sabihin ng love. Pagmamahal at pag-ibig. At magkaiba ang ibig sabihin ng dalawang ito. Ang pagmamahal ay para sa isang kaibigan, para sa isang kapatid, yan. Pero ang pag-ibig ay para sa relasyon ng anak papunta sa magulang at magulang papunta sa anak. So makikita natin dito yung combination ng word na ginamit ni Jesus, no? Na unang-una, ang ginamit niya is pag-ibig. Pero titingnan natin yung sagot ni Pedro. Consistent si Pedro o si Peter na sinabi niya, "Panginoon, alam niyong mahal ko kayo." So, doon pa lang makikita na natin na may ipinaiintindi si Jesus sa kay Pedro na hindi naiintindihan ni Pedro. Kaya naman sa pangatlong tanong, imbis na itanong ni Jesus sa kanya na, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Binago ni Jesus. Ang sinabi niya sa pangatlong tanong, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Meaning to say, dahil hindi maintindihan ni Pedro yung tanong, sa pangatlong beses, ibinaba ni Jesus yung pagkaintindi niya upang maintindihan ni Pedro. Kumbaga pinantayan ni Jesus ang pagkakaintindi ni Pedro doon sa tanong upang maintindihan niya yung mga tanong ni Jesus.
So, makikita natin dito, number one, dapat makita natin kung ibig sabihin ba ng love. Kasi pag sa, again and again, pag sa English, love, isa lang ibig sabihin yan eh. Pero pag sa Tagalog, marami. In fact, sa Greek, no, ah ah yung love merong agape at merong phileo. Yung agape, ito yung pag-ibig at yung phileo, ito yung pagmamahal. So, ang tinutukoy na love dito ni Jesus is hindi phileo o philia. It's agape. Agape ang tinatanong ni Jesus sa kay Pedro. And pangalawa, tingnan natin kung paano inadress ni Jesus si Peter. Hindi niya sinabing Peter. Ang sinabi niya, Simon. Simon is the old name of Peter nung hindi pa siya disciples. Pero dahil itinalaga ni Jesus si Peter to become a leader of the disciple, pinalitan niya yung pangalan. Di ba ang sinabi niya, nung nakita niya si Pedro, ang sinabi niya, you are Simon. From now on, I will call you Cephas. It means rock. And Peter is, meaning ng bato is Peter. So, yun na ang naging pangalan ni Peter. Pero in-address ni Jesus yung pangalan ni Peter dun sa luma. Why? Kasi kita ni Jesus, yung puso ni Peter na hindi pa niya gaanong naiintindihan yung isang trabaho na pagiging isang disciple. So, yan po, makikita po natin dito yung kapamaraanan ni Jesus. And pangatlo, tatlong beses siyang tinanong, no? Tatlong beses siyang tinanong ni Jesus na, do you love me or iniibig mo ba ako? Ibig sabihin, may kinalaman ito doon sa tatlong beses niyang pagtanggi na kilala niya si Jesus. So, this is just a small conversation but bunch of teaching, no, na dapat natin na ma-realize. Now, ang katotohanan po, para po sa ating lahat, ang pagiging isang disipulo ay isang mataas na antas ng isang pagiging isang Kristiyano. Dalawa po kasi ang pagiging isang Kristiyano. You are a believer, yes, you are a Christian, pero dalawa. Might be you are a listener and you are a preacher. So magkaiba po yun, pero pareha silang Kristiyano. Then, maaaring ikaw yung nasa loob ng church na Christian at ikaw naman yung lumalabas ng church. So ibig sabihin, magkaiba po ang believers sa disciple. Yung pagiging believer ay is a first step of becoming a Christian. Before, nung hindi pa natin kilala si Jesus, so we are unbelievers. And someone share to us the Word of God, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon to become a believer. That's the first step. Pero meron pang hamon si Lord sa atin. Is for each and every one of us to become disciple. So, yun po ang pagkakaiba ng disciple and believers. Na ang believers ay tagapakinig lang, pero ang disciple ay nagsasalita. Meaning to say, ang believers ay hindi kumikilos, pero ang disciples ay kumikilos. Kaya nga 'di ba, sinabi dun sa Matthew 28 verses 19 to 20, ang sabi doon, go and make disciples of all nations. Hindi sinabing go and make believers. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them all the things that I have commanded you, and I will be with you up to the end of the age. So, ang inuutos pala sa atin ni Jesus is to make disciples. Now, hindi po tayo makakagawa ng isang disipulo kung hindi muna tayo ang naging disipulo. Itong utos na ito is para lang sa mga disipulo. Now, kung gusto mong tumupad sa utos na ito, as being believers, you must grow up to become a disciple.
Okay? Kasi hindi mo pwedeng sasabihin mo na gagawa ka ng disciple, pero hindi ka naman disciple. It's like this. Hindi mo pwedeng you bilang isang employee, hindi mo pwedeng i-promote ang boss mo. Ang magpo-promote sa boss mo, yung mas mataas sa boss mo. So, nakikita natin dito yung kahalagahan ng pagiging isang disciple na dapat ang bawat isang Kristiyano ay lumalago. Kasi this is something na hindi natin nakikita na pandaraya na ginagawa ni Satanas. Now, nung hindi ka pa believers, ang pandaraya o ang ginagawa ni Satanas sa buhay mo ay pigilan ka na maging believers. Pero dahil hindi niya napigilan na maging believers ka, ang pipigilan niya ngayon sa iyo ay lumago bilang isang believers, and that is to become a disciples. Kasi alam niya na ang mga disciples ang siyang nagpapahayag ng katotohanan na mula sa Diyos Ama. So kung hindi natin gagawin ito, kung hindi natin naiintindihan ang mga pananalitang ito, paano tayo kikilos para sa um, para sa kanyang ubasan? Paano tayo magiging paano tayo makakapaglingkod ng naaayon sa kanyang kalooban kung hindi natin naiintindihan ng mga bagay na ito? No? So, napaka-importante para sa bawat isa na lumago tayo, hindi lang, do not just settle for less, because every Christian must settle for more. No? Dapat mas lumago pa tayo because God gave us the capacity to grow. By the time that we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, napasa atin na rin yung gift na yon. Kasi kung ang bunga lang ng kung ang bunga lang ng kaligtasan na ating natanggap ay hindi tayo mapabilang sa dagat-dagatang apol, dapat by the time that we accept Jesus as our Lord and Savior, dapat naman namatay na tayo. Pero hindi, until now buhay pa tayo. It is because meron tayong kailangan gawin. And that is to share the good news, to share Jesus to everyone. Pero hindi yun mangyayari kung mananatili tayo bilang tagapakinig lang. Mangyayari lang kung tatanggapin natin yung ating trabaho bilang isang taong nakasumpong ng pag-ibig ng Diyos at nakatanggap ng kaligtasan, na tayo ay magiging mouthpiece ni Jesus. Kaya nga 'di ba, sinabi niya, paulit-ulit itong verse na to from 1 Peter 2 verse 21, He gave us an example to follow in His steps. Hindi siya nanatili lang bilang isang Diyos na pagala-gala. Si Jesus ay gumagala bilang isang Diyos at nagpapahayag ng kabutihan patungkol sa Ama. So tayo, bilang tayo ang naging bunga ng kaligtasan na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, marapat lamang na tayo ang magpapatuloy ng ministeryo na ginawa ni Jesus sa sanlibutan. Kaya sa teaching po natin, unang-una, know our responsibility. That's number 1. Alamin natin ang responsibility natin. Ano tayo doon sa ministry ni Lord? Remember that every Christian is part of one body. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero hindi ka nagiging kabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang mandato ng isang Kristiyano is to expand God's kingdom. Kaya nga ipinapautos o pinapagawa sa atin ni Jesus na ikalat ang kanyang salita at ipakilala siya sa buong sanlibutan. Pero ang nangyayari is pinipigilan natin yung ating sarili na gawin yung ating trabaho. Yes, Christian ka, pero at some point, natalo ka pa rin ni Satanas. Kasi yun naman ang goal niya. Hindi kanya napigilan na maging Kristiyano, pero napigilan niya ang mag-grow ka, ang kumilos ka ayon sa pagiging isang Kristiyano. So, natalo pa rin tayo. Kaya nga, lagi nating isipin sa bawat pagkakabang natin, ito bang ginagawa natin is to glorify God or is to glorify Satan? Remember, si Satan is hindi pa siya nakukulong. In fact, kasama natin siya sa sanlibutan. So, dapat mas isipin natin
mas prone tayong mga Kristiyano sa pandaraya ni Satanas. Kaya nga, mas dapat tayong humawak sa bawat pangako at pagtuturo ni Jesus. Now, number 2, so number 1, dapat i-check natin, alamin natin yung ating trabaho. Pangatlo, kailangan ang bawat isa sa atin ay puspos ng banal na Espiritu. Why? Because the Holy Spirit who lives in us, ang trabaho niya is to give us revelation that comes from that, give us the truth that comes from the Father. Siya ang nagpapahayag ng katotohanan ng mula sa Ama. So do not grieve the Holy Spirit. Huwag natin itali ang banal na Espiritu. Kasi the more na tinatali natin ang banal na Espiritu, hindi siya nakakagalaw. Kaya ang mas naririnig at mas nararamdaman natin ay ang pagkilos ng hari ng sanlibutan na si Satanas. So, kaya hindi natin naririnig yung pagtuturo ng banal na Espiritu dahil sa mga pagkakasala natin ginagawa. Yung mga unrepented sin na akala natin maliit lang pero hindi natin nakikita. Sa bawat pagkakasala na yun, tinatalian natin ang parte ng katawan ng banal na Espiritu. Nagkasala ka, natali na ang mata. Nagkasala ka ulit, natali na ang kanyang tenga. Then, bibig, kamay, paa. Paano pa siya makakatulong sa atin kung nakagapos na ang banal na Espiritu? So, do not grieve the Holy Spirit. Palayain po natin ang banal na Espiritu na nakatira po sa atin. Paano natin papalayain? Just repent. Kasi that is the only way for us na to unwrap the Holy Spirit is to repent our sin and ask for forgiveness. No? And number 3, be ready. Okay? Be ready to become a disciple. Maraming Kristiyano, pero konti ang ready. Konti po ang ready na maging isang disciple. Ang laging palusot ng iba, okay na yan, Kristiyano naman na ako eh. O kaya naman, pag inuutusan, ay hindi ko kaya yan, kailangan dapat dyan si pastor, dapat dyan yung evangelist. No. Ang sinasabi sa Bible, ang lahat ng Christian ay pinili ng Diyos upang maging kabahagi ng kanyang kaharian. Kahit ano ang trabaho mo, kapatid, kahit anong trabaho mo, anong posisyon mo sa lipunan, ano ang profession na meron ka, kaya mo na i-share si Jesus sa iba. Kaya mong i-share. Kung hindi mo man siya mailagay sa unahan ng pagtatrabaho mo, isabay mo. Pero hindi pwedeng wala siya sa activity na ginagawa natin araw-araw, especially if we are Christian. Kasi tayo ang pinili ng Diyos na magpahayag ng kanyang mga salita. So, yung question ni Jesus kay Peter is the same question na tinatanong sa atin ni Jesus. Kaya tinatanong po tayo, kapatid ni Jesus, do you love me? Mahal o iniibig mo ba ako? Kasi kung iniibig natin ng Diyos, kikilos at kikilos tayo according to our purpose. Hindi pwedeng sabihin o hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kasi by the time that we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, binigyan niya tayo ng kapangyarihan to accomplish our purpose in life as Christian. Tayo lang ang nag-hold back sa mga sarili natin. Now, kung talagang sinubukan mo at hindi mo talaga kinaya, hindi ibig sabihin na hindi mo talaga kinaya. You choose, pinili mo na hindi kayanin. Kasi binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para matupad natin ang ating mandato. Hindi siya nagbigay sa atin ng something, ng isang utos na hindi natin kayang gampanan. Kaya, kapatid, napaka-mahalaga na naiintindihan natin kung paano tayo naglalakad sa sanlibutan bilang isang Kristiyano. We are the light of the world. Paano natin papaliwanagin ang madilim na sanlibutan?
kung tayo mismo ang mga ilaw ay nagsasama-sama sa kapwa ilaw. Kumalat tayo kasi kailanman hindi natalo ng dilim ang liwanag. Natalo lang ng dilim ang liwanag kapag walang liwanag sa paligid. Kaya ang trabaho nating mga Christian is to light the world. So, ibig sabihin, Christian, tayo po, kumalat tayo. Ibig sabihin, hanapin natin kung saan yung dilim at paliwanagin natin yun. Now, hindi po, alam ko po na mahirap ang pagiging isang Kristiyano. Mahirap ang trabaho ng pagiging isang Kristiyano. Why? An example na ni Jesus, kung ano yung buhay ni Jesus dito sa sanlibutan, yun ang buhay ng isang Kristiyano. Let us always remember that Christianity, isinulat yan isinulat sa dugo. Kaya ang katumbas ng paglilingkod sa Diyos ay kamatayan. Kamatayan ng ating pagkatao, kamatayan ng ating katawan, so that we may live. We must die ourselves so that we may live through Jesus Christ. Ibig sabihin nun ay matanggal yung luma nating pagkatao at suotin natin yung bago nating pagkatao sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga ipinaalala ni Jesus na because you are now saved, hindi ka na taga-sanlibutan, kaaway ka na ng sanlibutan. Kaya nga sabi sa Bible, heaven and earth will pass away, but His word will remain forever. Kaaway ka na, kapatid, ng sanlibutan. Kaya yung nararanasan mong hirap ngayon, yung nararanasan mong kabagabagan, normal yan. Kasi kaaway ka na ng sanlibutan. Pero, ito po ang pangako ni Lord. Be a good cheer, I already overcome the world. So, tayo mga Kristiyano, hindi po tayo talunan. Tayo lang po ang nag-iisip na tayo ay talunan. Tayo lang ang nag-iisip na hindi natin kaya. Pero, hindi ibinigay sa atin ng Diyos ang isang kasiguraduhan na tayo ay makagagawa at magiging kabahagi ng kanyang kaharian na hindi siya sigurado. Kasi kung talagang hindi natin kaya, pero binigyan niya tayo ng lakas at kapangyarihan to do that, ibig sabihin, hindi siya totoong Diyos. Pero, dahil siya ay totoong Diyos, ultimo ang kamatayan ay kanyang napagtagumpayan. Ano pa? Sino pa ang kailangan natin tignan para masabi natin na kaya ko din? Kaya nga tayo Christian. Christian, consider as little Christ. Nasa atin po si Kristo. Nasa identity po natin. The word Christian, nandun si Christ. Kapag tinanggal mo si Christ dun sa word na Christian, ang matitira I-A-N. Meaning, dahil wala si Christ sa buhay mo, you are what? I am nothing without Christ. So, idikit natin, isama natin si Christ sa buhay natin, itong I am natin becomes I am me with Christ. So, lagi po natin tatandaan, nakakabit po si Kristo sa ating identity. So, accomplish our purpose, mahirap, yes, mahirap ang maging kabahagi sa kaharian ng Diyos. Pero itong hirap na ito, kapag nagawa natin ito, napakagandang gantimpala ang siyang naghihintay sa atin sa kanyang kaharian. Mahirap ang trabaho ng isang Kristiyano, pero mas mahirap kung wala kang relasyon sa Diyos. Dahil yon, diretso ka talaga sa dagat-dagatang apoy. So dahil may relasyon ka kay Lord sa pamamagitan ni Jesus Christ, now, gawin na natin yung responsibility natin. Kasi kaya nga sabi sa Bible, do not worry kung ano ang sasabihin. Dahil sa araw na yon, kapag kinailangan mo yung salitang yon, lalabas at lalabas sa bibig mo. Just all you have to do is open your mouth. Buksan mo ang bibig mo and hayaan mo ang Diyos ang siyang magsalita sa pamamagitan. We are just a vessel. Kasangkapan tayo ng Diyos. So let us make ourselves available for His use, for His ministry. Kaya
isang paalala po sa atin. Ano man po ang kalalagayan natin. Kung titignan kasi natin yung kapanahunan ni Jesus, hindi siya pumili ng mga may sinasabi sa lipunan, yung mga high-level personality. No. Ang ginamit niya, yung mga latak, yung mga mabababang tao, fisherman, tax collector, na hindi pinapansin noon. Pero sa pamamagitan ng mga taong ito, at dahil tinanggap nila si Jesus at ang pagtuturo ni Jesus, naging kasangkapan sila. Even up to this day, nakarating sa atin itong salita na ito. Kasi ang salita ng Diyos ay para lang sa Hudyo. Pero sa pamamagitan ng mga disipulo, nakarating sa atin ang salita ng Diyos. Now, our obligation is to share also this word to others. No, hindi pwedeng mahinto sa atin to. The reason why kung bakit tayo nagsisimba, the reason why kung bakit tayo part of a Bible study is because meron tayong trabaho na kailangan natin tuparin. Ito ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, katulad ng tanong niya kay Pedro, do you love me more than this? So, isang paalala po sa atin na kung sasabihin natin na iniibig natin ang Diyos, maging kabahagi po tayo sa paglago ng kanyang kaharian at akayin po natin ang mga tupang naliligaw. That is our job. Go and make disciples. Meaning to say, the word go is to leave our comfort zone and look for the lost. Tignan natin at hanapin natin yung mga naliligaw. Kaya ka may mata, kapatid. Gamitin mo yan para hanapin ang naliligaw. Meron kang tenga para makinig ng kanyang salita. Para yan, yung salitang pumasok sa tenga mo ay magagamit mo kapag kinakailangan. Meron kang bibig na kung saan lalabas ang salitang narinig mo patungkol sa Diyos. Meron kang kamay para umabot ng taong naliligaw. Meron kang paa upang puntahan ang taong dapat na puntahan upang maibahagi mo ang salita at maibahagi mo si Jesus. Kaya kapatid, make ourselves busy for His kingdom, not for this world. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you again for this word, Lord God. Thank you because you are good. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Ipapasalamat po kami, Panginoon, dahil nasa lugar kami na kung saan malaya kami nakakapag-aral ng iyong salita. Nagpapasalamat po kami dahil maraming mga bansa na pinipigilan na magbahagi ng inyong salita. And yet, nandito po kami sa bansa na kung saan malaya po kami na nakakapagkinig ng inyong salita. Pero Lord, I pray that you equip us with your knowledge, wisdom, your truth. And Lord, give us a capacity to accomplish our mandate, Lord God. Bigyan niyo po kami ng kahandaan, tibay ng katawan, katalinuhan, Panginoon, upang maging kabahagi po kami ng inyong kaharian. I pray, Lord, na sa tuwing haharap sa amin ang pandaraya ni Satanas, Lord, increase our faith, Lord God. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita namin ang totoong na nakatayo sa aming harapan. Upang hindi po kami madaya ng pandaraya ni Satanas, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Lord God. Give us protection, Lord God. And also, Lord, itinataas ko po sa inyo ang bawat tao, Panginoon, na siyang nakakapakinig at nakakapanood po ng video na ito, Lord God. Lord, accomplish your purpose in their lives, Lord God. Kayo po ang magpala sa mga kapatid ko na ito. Ano man po ang kalalagayan na kanyang kinakaharap, Panginoon. Pangit man po o mabuti, Lord, kayo po ang magpala sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po
muli sa pagpapala, kalakasan, sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, Church. Have a blessed morning again. Thank you.